Magandang umaga po at welcome po muli sa ating online morning devotion. Salamat po at tayo po ngayon ay kaisa sa ating gawain ito sa taon po ng 2024 at isang mabiyayang manigong bagong taon sa bawat isa. At ang ating pong pagbabatayan ngayong araw na to ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata 44. At ang sabi po dito ay, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. May mga araw po ba na nararanasan nating maikli po ang ating mga pasensya? Dahil po dito, di ba, tayo po ay nagiging masungit, nagiging mainit ang ating mga ulo. Dahil nga po ay maikli ang ating pasensya. Tulad nga po ng isang pagod na mami o isang pagod na ina. Hindi niya napigilan ang pagsagot sa anak na may halong inis. Imbis na mag-sorry siya ay lumayo at nagkulong sa kwarto. At maya-maya naman, merong papel na inilusot ang isang anak sa ilalim ng pintuan, isang papel. At ang nakasulat doon ay, kahit ganyan ka mami, mahal pa rin kita. Bigla siyang naliwanagan at dali-dali niyang binuksan ang pinto, niyakap ang anak at nagsorry. Kaya rin po ba natin gawin ang ginawa ng anak? Isa sa mga pinaka-challenging na nais ng ating Diyos na gawin natin ay ang magmahal ng kaaway. Yung mahalin ang hindi nating kaaway, minsan sumasablay nga tayo eh. Kaaway pa kaya? Di ba po, yung mga hindi nga nating kaaway, hindi natin napapakita sa kanila yung pagmamahal natin, yung pagkikare natin. Sa mga kaaway pa po kaya natin, ano po bang ibig sabihin ng love your enemy? Si Jesus po ang isang perfect example ng loving one's enemy. Nagawa niyang hugasan ang paa ni Judas at pagsilbihan siya kahit alam niya na ibebetray siya nito. Ipinakita niya through his long suffering na hindi tayo dapat maghiganti. Kahit nakadanas tayo ng mga paghihirap o nakadanas siya ng paghihirap noon ay pinakita niya hindi siya naghiganti. Sa halip na kasamaan, kabutihan ang ibalik natin sa ating mga nakakasamaan ng loob. Hindi ba nirestore ng Panginoon yung tenga ng sundalo na umaresto sa kanya, na pinutol ni Pedro nung sila ay nasa Getsemani? At ang pinakamahalaga, sa halip na itapon tayo sa impyerno o dun sa dagat-dagatang apoy, He willingly gave His life noong makasalanan pa tayo para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Namatay siya para sa mga taksil, namatay siya para sa mga paglinlang, namatay siya para sa mga dumura at uminsulto sa kanya. Namatay siya para sa mga nagpako sa kanya sa krus. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. Naranasan ng Panginoon ang impyerno sa lupa para mapasalangit tayo. We who were once enemies of God receive His unconditional love na may pagpapatawad. And His message is the same. Ano po ang message ng ating Panginoon? Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita. Ang pag-ibig po na iyan ang mag-empower sa atin para suklian natin ng mabuti ang ating mga kaaway. Kaya ang tanong ko po ay, handa ka na bang o handa na po ba tayong magpatawad at ipanalangin sila? Yes, dapat po
tayo ay handa na magpatawad at ipanalangin sila. Limutin na natin kung ano man ang mga naging karanasan natin o mga hindi magagandang karanasan noong 2023 at ngayon 2024 nga po ay maging handa na tayo magpatawad. Maging handa tayo magpatawad sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ating kaaway. At maging handa tayo na ipanalangin sila. Sapagkat yan ang bilin o aral na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin na God's love enables us to love our enemies. Muli, salamat po sa ating pakikiisa at pakikinig sa ating gawain sa ating online morning devotion. Kita-kita po tayo muli sa araw po ng Miyerkules at sa araw po ng Biyernes. Maraming salamat po. Amen. Good morning po. Tayo po ay dumako sa prayer time para sa ating morning devotion ngayong Monday, January 8. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito ng Lunes, isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Teacher Lou. Salamat po, nawa ito ay naging instrumento ng blessing sa bawat isa sa amin, na inspire kami at patuloy na nahamon sa aming narinig. Humihingi po kami ng patnubay, ng provision, ng proteksyon sa kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo po kami, samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Pinagpipray ko rin po sa iyo mga kapatid namin na may mga karamdaman, tulad ni Baby Rio, ni Teacher May, Kuya Rading, at ng iba pang mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan na hindi ko mabanggit sa mga oras na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang kabuuan ng aming bansa. Ingatan niyo po kami sa malamig na panahon, minsan mainit na panahon, at huwag niyo po kaming pababayaan. Salamat po, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang kabuuan ng Crossroad United Methodist Church, ang lahat ng iyong mga anak na naglilingkod sa lahat iba't ibang kaparaanan, ang lahat ng iyong mga anak na nagre-render ng kanilang morning devotion. Salamat po. At salamat din po sa lahat ng mga blessing, ng lahat ng pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Pagingdapatin niyo po kami at gawin niyo po kaming tapat na lingkod niyo na patuloy na sumusunod sa iyong dakilang kalooban. Marami pong salamat. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito ng Monday, January 8. Salamat po sa buhay ng aking kamanggagawa, Teacher Lou. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy na maramdaman ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay at di lamang sa iyo kundi sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, nag-share, nagtatag ng aming morning devotion dito sa Crossroad United Methodist Church. Salamat po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Lagi po ninyong abangan ang aming morning devotion mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. God bless everyone. Paalam.